Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, halaka, mabubunyag na, heto na ang inaantay ng lahat. Tumistigo na si Pacquiao, di na mapigilan, umamin na. Nako, yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na to. At eto na nga, wag na po natin patagalin, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ito ang nakakagulat sa pagpasok ng taong 2025 at matapos ang kali-kaliwang kasong impeachment na isinampas sa kanya ng mga makakaliwang kongresista at makakaliwang grupo at humabol pa ang mga di umano'y kaparian sa ikatlong impeachment complaint laban sa kanya. Mga kilalang So yan mga kababayan, pangatlo pong impeachment yan. Pero ngayon, may pang-apat na naman, no? Bali, 4 na impeachment complaint po itong inahain ng mga hinayutak na ito, ha? veteranong abogado ng bansa ang handang maging abogado ni Vice President Sara Duterte. Kasama na dito ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Congressman Rodante Marcoleta at Attorney Panelo. Ayos to. Sa bidyong ito kung sino-sino ang posibleng mga abogado na handang dumepensa sa ating pangalawang Pangulo na walang iba kundi si Sara Duterte. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang So yan mga karibin natin, subscribe na po kayo. At click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapani, matapos habulin at sampahan ng kaso bago matapos ang taong 2024 ng mga impeachment cases na isinampa kay Vice President Sara Duterte, tila di umano magiging exciting nga raw ang January 2025 dahil paniguradong gulong araw at expected na ito sa Kongreso ang pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo dahil sa di umano'y mga kongresistang pilit siyang pinabababa sa pwesto. At kahit raw alam ng publiko na marahil di umano ang nasa likod nito ang House Speaker na si Martin Romualdez na maugong nang sinabi noon na gustong maging Pangulo o Prime Minister ng bansa na siyang naging pakay at di umano'y baguhin konstitusyon ng Pilipinas at maging mananatili sa pwesto sa gobyerno. Kaya naman sa mga impeachment complaint na isinampas sa pangalawang Pangulo na si Sara Duterte, hindi di umano nakapagtataka na 3 sa mga veteranong abogado sa bansa ang nagbigay ng voluntaryong suporta at willing maging legal counsel ni Vice President Sara Duterte. Lumutang ang 3 pangalan kasama dito ang kanyang ama na si former President Rodrigo Roa Duterte na makailang beses na nag-alok ng tulong pinansyal sa pangalawang Pangulo ngunit tinanggihan niya ito. Attorney Salvador Panelo at Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na matagal nang nagpahayag na gusto niyang maging legal counsel o abogado ni Vice President Sara Duterte. Ilan lamang sila sa mga gusto na taong bayan na magbigay ng proteksyon at ipaglaban si Vice President Sara Duterte sa di umano'y political harassment na ginagawa sa kanya. Bukod sa 3 nauna na nagpahayag ng kanilang suporta kay VP Sara, may 10 pang mga kilalang veteranong lawyers na handang depensahan at ipagtanggol ang pangalawang Pangulo. Kabilang dito ang kanyang kabiyak na si Attorney Manasseh Scarpio, PDP Laban members at senatorial aspirant Attorney J.B. Bondok, Attorney J.B. Hinlo, Attorney Raul Lambino, Attorney Vic Rodriguez, nakahilera rin sa di umano'y mga defender ni pangalawang Pangulo, ang Big Boy at Executive Secretary ni former President Rodrigo Roa Duterte na si Attorney Salvador Medialia, Attorney Sylvester Hilo, former Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles, top-year celebrity lawyer Attorney Ferdinand Tofacio, at former Solicitor General and top calibrated lawyer Attorney Jose Calida. So yan mga kababayan, mabibigat. Mabibigat po ang magiging attorney, no? Abogado ni Vice President Sara Duterte. Ha? Pag nagkataong didepensahan na po nila
itong impeachment complaint against Vice President Sara Duterte na wala namang ewan ko nga kung bakit ganito nangyayari mga kababayan. Noong araw, isang impeachment lang naman ang, diba? Isang impeachment complaint lang naman ang inihain pero nagtagumpay. Eto, pang-apat na siguro mga kababayan. Ano yung isang impeachment complaint or cases, wala pang, nako, malabo pa sa sabaw ng ano? Ano ba? Ano bang pinakamalabo? Malabo pa sa kape ko ngayon, no? Eto, malabo pa po dito yung gusto nyong mangyari. Pero ganun pa man, no? Ganun pa man mga kababayan, handang-handa ang kampo ni Vice President Sara Duterte para harapin kayo legally, legally mga karibin natin. Lang naman ang di umano ang posibleng makakaharap ng mga kongresistang naghain impeachment cases laban kay BP Sara na ayon di umano sa mga veteranong abogado na mukhang mahihirapan di umano silang mapatalsik sa pwesto ang pangalawang pangulo na walang iba kundi si Sara Duterte. Ayon pa nga sa ating mga kababayan, talagang di umanong political harassment lamang ang ginagawa sa pangalawang pangulo at pilit na pinababagsak ang mga Duterte dahil sila ay isang threat sa mga nagbabalak na tatakbong presidente sa 2028 election. Nang lumabas nga ang balita ito ay umani agad ng samot sa komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, go 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 BP Sara, labanan ang mga buwaya sa bansa at huwag hayaan na maghari ang kasamaan sa Pinas. Nasa likod mo kaming milyong Pilipino at naniniwala sa iyo. God bless po sa inyo. Good choice of lawyers to defend Sara. We go for Sara. Fight. Sara, we are here for you OFW around the globe. Kung ang pag-upo ni BP Sara sa Malacanang ang paraan para sa kapayapaan ng ating bansa, ay dapat lang talaga napatalsikin ang bangag sa palasyo. This year, 2025, maybe BP Sara is our new president. Exciting yan, panoorin dyan mo makikita ang mga matatalinong mga lawyer plus BP Sara SPRRD versus sa Quadcom na contempt ang panakot sa mga resource person. Baka nga ang mga Quadcom na yan, go BP Sara, God will fight for you. We'll see the team of Tamba. What a shame for them. Inidoro flash all them shame. BP Sara Duterte is honest at tunay na nagmamahal sa bayan. BP Sara lawyers are all with caliber. Tingnan natin and the power of the Filipino people surely behind her. So be careful, Tamba team, no much. Thank you very much to all the lawyers who volunteered to with BP Sara in her lousy impeachment trial. The more BP Sara be known all over the world. Bravo to all the lawyers. May God protect you all. Pag-usapan natin ngayon si senatorial candidate Manny Pacquiao. Merong post si Optic Politics posted 11 hours ago tungkol sa mga binitawang salita ni Manny Pacquiao ngayon lang bago itong election period na bago pala nag-file ng certificate of candidacy at saka nung labanan ng presidente noong 2022. Alam naman natin yung paano niya binatikos ang mga Marcoses sa korupsyon noong una. Totoo po yan mga kababayan, no? Lahat tayo naging saksi kung papaano po, kulang na nga lang po, balatan ng buhay ang mga Marcos sa mga salita ni former Senator Manny Pacquiao, no? Meron pa siyang sinabing ipapakulong niya, no? Si yung nanay ng ating President Bongbong Marcos Jr. Pero ganito na ba talaga tayo? Mga kababayan, ganito na ba talaga tayo? May prinsipyo tayong ganito, no? Matapos kang durugin, matapos kang batuhin ng mga basura, kung ano-ano pa. 'Di ba? Ngayon, ini-endorso mo na. Wala na.
What happened? Anong nangyari mga kababayan? Bakit nagkaganon? No? Hindi naman sa gusto natin makipag-away, no? 'Di ba? Hindi naman ugali ng Pilipino talagang makipag-away sa mga kapwa natin. Pero isipin mo halos balatan ng buhay ang pamilya mo sa mga salita nung nakaraang eleksyon. Tapos ngayon, ikaw pa ang magtataas ng kamay para iboto siya. Ano ba ito? Naglolokohan na ba tayo dito? Ha? Kung naglolokohan na lang tayo dito, huwag na tayong bumoto, mga kababayan. Diba? I-endorso mo yung taong grabe kong magsalita sa'yo, sa iyong pamilya. Hindi lang sa'yo, pati sa pamilya mo. Ang tanong dyan, anong meron? No? Anong nangyari at anong meron ngayon? Yun eh. So ngayon, ano nang stand niya? Ano nang pananaw niya tungkol sa korupsyon ng mga Marcoses? Okay, unahin natin yung pahayag niya noong 2022. Ito, na-research ito ni Optic Politics. Noong January 29, 2022, ito yung binitawang salita ni Manny Pacquiao. May bahid ng korupsyon. Tungkol sa mga Marcos may bahid ng korupsyon. May issue ng korupsyon. Alam mo naman ang korupsyon sa ating bansa. Yan ang dahilan kung bakit tayo naghihirap. So, totoo naman, agree tayo dyan kay former Senator Manny Pacquiao, no? We are so agreed, no? Dyan po sa sinasabi niya. Wala po tayong problema dyan. So, mabigat na salita ang binitawan niya. No? Meron pa ngang narinig yung interview niya na kung manalo siya, gusto niyang makulong si First Lady Marcos. So, ito na ngayon. Pahayag niya, kasi kasama na siya sa Bagong Pilipinas Unity Team. Kasama siya sa senatorial lineup ng... Kaya nga mga kababayan, kasama na po siya dito sa Bagong Pilipinas Senatorial Slate, no? Ibig sabihin, mga karibin natin, pwede siya, posible, hindi lang posible, talagang, no? Itataas ni President Bongbong Marcos Jr. ang kanyang kamay ngayong eleksyon, para sabihin sa ating lahat, sa ating mga kababayan, no? Na iboto nyo po si former Senator Manny Pacquiao. What the heck? Anong nangyari? Ganun ba talaga? PBBM. Ito na yung kanyang statement. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May korap ba na bansa na number 1 sa ekonomiya? Oh, yan. Gusto ko yan. Gusto ko po yung sinabi niyang number 1 sa ekonomiya. With or without inflation, number 1 sa ekonomiya. Wala tayong problema, no? Marcos Sr. yan eh. Ngayon, Marcos Jr. Kumusta ang ekonomiya, mga kababayan? Kaya nga, puro kayo ayuda ng ayuda kasi yung sinasabi nyo to provide, no? Anong tawag dito? Para anong tawag niyan? Basta to provide the needs, no? Kasi hindi na makakabili yung ibang tao, no? Hindi na maka-afford na makabili ng needs nila. So kaya kayo naman, sinasamantalan nyo yung ayuda, pamimigay ng ayuda. So meaning, what happened to the economy, mga karibyo natin? Kung totoo yung sinasabi ni Senator Manny Pacquiao, former Senator Manny Pacquiao, di ba? Noong panahon ng ama, good ang ekonomiya. Di ba? Pero ngayon, masasabi mo pa rin ba yan, Senator Manny Pacquiao? So, wala na. Nagbago na ang ihip ng hangin.
Huwag na daw nating sisihin ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Ganito ang naiintindihan ko sa sabi niya, huwag lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos sa korupsyon. So, wag natin sisihin ang pamilya Marcos sa korupsyon. Bakit? Nagtanong bakit? Nakikinabang ka na ba ngayon? Ha? Pinakikinabangan mo na ba sila? Kaya, or napapakinabangan ka rin nila? Ha? Naggagamitan ba kayo? Kaya ganito ang nangyayari, mga kababayan. Di ba? Well, anyway, ano po sa tingin ninyo about dito kay former Senator Manny Pacquiao? Gusto niyo po bang magkaroon tayo ulit ng senador na tulad ni former Senator Manny Pacquiao? Kung gusto niyo po, wala tayong magagawa dyan. Pero pag-isipan niyo pa rin, di ba? Marami po tayong attorney sa PDP Laban, matalino, may pinag-aralan. Well, hindi mo sasabing walang pinag-aralan si former Senator Manny Pacquiao. But, no, in terms of competitiveness, yan, kayang makipag-compete nun. Ha? Kasi mga mga attorney nga, kaya nilang makipag-compete to anyone, to anybody, no? Si Senator Manny Pacquiao, kaya rin naman niya magpag-compete, di ba? Sa boxing, yan. Saludo po tayo dyan kay Senator Manny Pacquiao. Pero pagdating po sa politika, maybe we must, no? Retired former Senator Manny Pacquiao. Okay? Well, ano yung mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at isa lang po ng ating mga kababayan ng inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.